This program is brought to you by DTC Mobile, your voice, our passion. Magandang umaga mga kakito! It's me, Angel, at magsasama na naman tayo sa isang informative at interesting episode na tiyak magugustuhan ninyo. In our today's episode, we will explore ang pinagmamalaking diving resort sa bayan ng Anilao, province of Batangas, to plunge in sa kanilang napakagandang diving spot doon, plus to check ang kanilang amenities na pwedeng may offer sa kanilang valid guests. Kikilalanin din natin ang isang Pinoy motivational speaker na kilala bilang money magnet that primarily helps businessmen in achieving their goals. So stay tuned only here at Pinoy Talk. As Buddha told us that keeping our body in good health is a duty, otherwise we shall not be able to keep our minds strong and clear. That's what Belleza Spa is offering. Belleza is a one-stop shop spa by not just invigorating your soul and well-being, but your outer self, as their Belleza Salon and Spa offers you a wide array of pampering from head to toe. Join us at Belleza Spa and experience the Belleza's touch. Visit us at 601 General Malvar Street, Malate, Manila, and experience relaxation and the star treatment that you are looking for. Ayan mga kapitok, after 3 hours, nandito na tayo sa Anilao, Batangas. We are here ngayon sa Halo Dive Resort at aalamin natin kung pwede kami mag-dive. Mag-check-in na tayo, mama. Let's go! Good morning! Good morning po, ma'am. Hello, good morning. Hi ate, good morning. May available rooms na po kayo? Meron po, ma'am. Meron. Ano ba kayo natin? Room for 4? May available po kaming rooms na bronze, like that, platinum, silver, and gold. Sosyala mo kung ano ng rooms, oh. Yung para sa apat, ano yung maganda? Yung bagay sa amin? So, Sa bronze? Good for 4 yun. Good for Ilang bed yun? Dalawa? 2 double bed. 2 double bed. Pwede na. Magkano yun? Bali, ang rates po namin per head po kasi per per head? head. So, per head kami, 5,900 5,900 per head. per head. Okay. Walang discount kapag marami kayo? Wala. Depende po, ma'am, pag apat kayo, so pwede kayong mag-quad sharing doon. So, Okay. mas makakamura kayo. Sa platinum po, mas nakakataas tayo ng presyo doon. Kasi ang per head po ng platinum is 7,900 po. 7,900. Per head. Per head? Per head. Mama, may 7,900 ka ba? And then, Tapos? sa gold naman po is 6,900 per head. 6,900 per head. Yung isa naman, Yung sa silver naman, 5,900. so ang pinakamura niya is 5,900. Ang pinakamura namin yung bronze na sinasabi is nagre-rate siya ng per head ng 4,900. 4,900. So yung, ano ba, 4,900 each, di ba, per yes, head? yes, ma'am. Anong kasama sa 4,900? Yung kwarto lang? Yung 4,900 na po yun is including na po yung 4 meals, Okay. lunch to lunch po. Lunch to lunch? Yes. Ngayon, lunch hanggang kinabukasan lunch. Yes. And tsaka may mga iba pong facilities pa tayo tulad ng swimming pool. Libre na po yun. Tsaka yung mga unlimited coffee, tea, like that. Tayong tumambay. O sige, ano pang hinihintay natin, mama? Pa-check na ng mga rooms, ha? Okay po, ma'am. Sige, let's go! Saan tayo?
Ito ang, anong room type to? Ito ang bronze. Okay. So, per head talaga siya, ano? Per head po siya. With cable TV po tayo. Air conditioner. Tapos, may cable nga. Yeah. May aircon. Okay na siya. Pwede na sa atin. O, pati din ng ibang rooms if ever. Sure. Let's go. Ito po yung platinum namin na room. Yung platinum. Oh, ang susya. Kaya pala platinum. Ito yung magkano? Ito po yung 7,900 per head. 7,900 per head. Ang taray ng kama ko. Bagay na bagay sa atin, mama. Pang mayaman! Pwede po rin ito, ma'am, sa mga honeymooners, ganyan. Oo. Mga So, sweet. hanggang dalawa lang ang pwedeng mag-occupy dito. Pwede rin po natin kung depende po sa guest, even though gusto nila magpalagay ng extra mattress na ano. Pero yung nakahiga dito, 7,900 pa rin bayad niya. No, hindi po. Siyempre, pag mag-additional tayo, mas leles na po yung price niya. Andito po yung bathroom niya. Ay, ang taray ng CR. Ito po yung... toilet. Yes. Pasok po yun. O sige, thank you. Ano to? May sasakyan. Ay, ano yan? Shocking. Yan po ang jacuzzi. Mama, may jacuzzi. Oh, let's go. So, siya. Let's go. O, di ba parang sasakyan? Taray, oh. Oh. Shower niyo po. Hot and cold din po dito. Ang nice naman ng ano. Oh, ba't iba yung shower room niya? Ang laki na. In fairness, malaki naman siya talaga. A stay at Halo Anilao Dive Resort is not your typical Anilao experience. Being best suited for couples and families, you will avoid the throngs and enjoy the opportunity to relax and take in the breathtaking beauty around you. Bukod pa rito ay nariyan rin ang pangunahin nilang bentahe sa iba, ang scuba diving. Kaya naman hindi pinalampas ng inyong lingkod ang pagkakataong ma-experience ang scuba diving. Para sa beginner na katulad ko, masasabing isang one-of-a-kind experience ang masilayan ang ganda ng mga reefs na itinatago ng Anilao, hailed as one of the best diving sites in the Philippines. Yan ba yun? Yan. Tapos, ganyan? Kita mo lang siya. Atin to. Parang siyang belt shoe. Yan. Okay. Yung scuba tank, BCD, and the regulator. Scuba tank. Scuba tank. This is the air tank. The BCD, buoyancy compensator device, and then our regulator. Regulator. Okay? So, scuba tank, it has compressed air inside. The same component ng air that we breathe on the surface. Mas malinis lang siya. Mga sign po ba pag nasa ilalim ng dagat? Yes, underwater Hindi mo na signal. kaya. Ano yung Yes. signals po na yun? Maraming signals underwater, pero ang pinaka-basic is Okay? no, Ano? up, up, down. Up, down. Yes. Di ba dito sa surface yung ganito, okay? Oh, okay. Underwater in scuba diving, this is This is up. up, down. Down. Left, Down. right. Tama. Tama? Oh. Ay, galing ko. This Up, is down, left, right. Eto. This is okay. Oh, okay, okay. Akala Usually, pera. hindi. Usually, ang diver, underwater, ang divers, if I give you a signal, if I ask you something, kunyari, tanungin kita, Ay, okay. okay, dapat yung diver sumasagot din. That she's okay. okay or he's okay. Sige. Para alam namin, as dive professionals, yung mga dive masters, Kumbaga yun dun kayo nag-usap okay kayo underwater. lahat. Oo. Oh, ayan. Kapirma na ako, pwede na ako mag-dive. Safety first, ayan. Kasi baka may kunin daw akong coral. Para alam nila kung saan ako hahanapin.
Hindi rin biro ang aking naging experience. Sa paglusong pa lamang ay parang sinusubok na ako ng malalaking alon. Pero hindi ako nagpatinag at sa wakas, nakalusong din ako sa tulong ni Sir Jason. The diversity found throughout the House Reef and nearby dive spots are astounding. Hindi ko man naabot ang pinakamalalim na bahagi ng Anilaw, at least I took the challenge. Masarap-sarap sa ilalim, pero pag nasa ibabaw ka maalon. Pag nasa ilalim ka na, medyo tahimik na yung paligid, tsaka marami kong corals na makikita siya, mga fish. Diba, sir? Hey, okay daw. Mga kapitok, chichikahin naman natin ngayon ang 7 years na diver at manager ng Halo Diving Resort na si Mr. Jason Benaventura. Hello, sir. Hello. Good morning. Gaano katagal Good mo kung morning. nag-ooperate itong resort? We started last year, around siguro mga April. Pero yung blessing namin, yung formal opening was June. So, 1 year and mga 2-3 Bago months. pa lang din. Bago How pa did lang. it started, sir? Yung friend ko, actually, she's managing a resort before. She's been with the diving business for mga 6-7 years na din. And then when she decided to open up, Siyempre yung hilig niya, di ba? oo, nakita. Actually, she dives, but she does not dive a lot. Wow! Hindi naman siya masyado active. Gusto niya lang nasa company ng divers. Okay. So, since it's a diving spot, ano-ano pa po yung amenities na may offer ng resort na to aside from diving? Main namin is, of course, the scuba diving. And, of course, you can do island hopping, snorkeling, and you can do fish feeding while you do snorkeling. So, dito sa mga kalapit na islands, dito sila dinadala? Yes, like Sombrero Island, there's a small patch na parang beach there. Pwede kayo mag-stay doon, how mag-barbecue, mag-lunch. Overnight or? No, day trip lang. Day trip lang. Yeah. Siyempre kasi malakas yung alon kapag hapon. Tama. Hindi naman. Ngayon malakas ang alon kasi it's tag-ulan, typhoon season, and then habagat season. Pag malakas ang hangin, malakas ang alon. May point ka. And I've seen a lot of foreigners kanina sa baba. So, gaano karami po yung foreigners niyo on a regular basis? Karamihan kasi ng grupo namin is coming from, foreigners. Hong Kong, from China, from So, puro Thailand. foreigners po talaga? Karamihan. Karamihan. And we have around, siguro mga 7 to 8 groups a month, average. Wow, 7 to 8 groups a month? Yeah. Ang dami nun ah. Actually, pag peak season namin, mas marami pa. Oh, Mm-mm. so peak season is syempre summertime. As in Yeah, punong-puno po kayo. summer. Peak is after ng typhoon season. Nag-start siguro mga November until mga May. That's the peak. So, and ang diving naman kasi is all year round. Even umuulan, you can dive. Wag lang mga signal number 3. Syempre hindi na pwede yun. Pero hindi, actually, you can still dive. Pwede pa rin. Oo. Kasi iba naman yung condition sa ilalim ng tubig compared sa ibabaw ng tubig. Sa bagay. Alright, sir, thank you very much. Please invite our televiewers sa mga gustong mag-try ng diving dito sa Halo Resort. You're welcome. Sige po. Sa mga nanonood, sa mga viewers ng Pinoy Talk, we're inviting you
to check out our resort. We are Halo Anilao Dive Resort, and we're located at Barangay Ligaya, Mabini, Batangas. Try scuba diving. Yes, ang sarap. Thank you so much. Thank you. You're welcome. As Buddha told us that keeping our body in good health is a duty, otherwise we shall not be able to keep our minds strong and clear. That's what Belleza Spa is offering. Belleza is a one-stop shop spa by not just invigorating your soul and well-being, but your outer self, as their Belleza Salon and Spa offers you a wide array of pampering from head to toe. Join us at Belleza Spa and experience the Belleza's touch. Visit us at 601 General Malvar Street, Malate, Manila, and experience relaxation and the star treatment that you are looking for. Have you heard of the term money magnet, mga kapito? Sounds interesting, di ba? Lalo na sa ating mga kapamilya at mga kabarkada na mahilig sa business. Tulad ng Bamboo na ito, businessmen should be resilient during tough times. Kaya wag na nating patagalin pa and let us visit Mr. John Calub to learn more about his coaching expertise in honing our Pinoy entrepreneurs to be multimillionaires. Tara and let us be inspired. John is a speaker who offers his years of street smart experiences from starting out as an entry-level employee to CEO and president of his own training and coaching company, John Calub Training Incorporated. He was a top salesman for 6 consecutive years in 2 corporations. As a self-made multimillionaire, John shares his wisdom to thousands of people around the globe as to how they can attain their highest dreams and aspirations. Ito na ang Philippines' #1 success coach, Mr. John Calub. Hi, Angel, and I'm really glad na inimbita mo ako dito sa show mo. Thank you so much. Mr. Calub, matanong ko lang, bakit #1 success coach ka ng Pilipinas? Alam mo, Angel, kasi naging passion ko talaga na tumulong sa mga kapwa Pilipino natin para maging successful sila. Kasi alam naman natin ngayon, lalo na sa bansa natin, marami talagang mga Pinoy na nagsastruggle sa finances nila, sa relationships nila, sa health nila. And so, siguro, sometimes kailangan na natin ng isang tao na mag-aakyat sa atin, di ba? Para mabigyan tayo ng mga tips, ng advice, or mabigyan tayo ng motivation and inspiration para umangat yung buhay natin. So, yan yung naging, kumbaga, calling ko, kumbaga. Calling? Oo, yan. Diyan tayo tinawag ng Diyos para lumugar at makatulong sa ibang mga kapwa Pilipino natin. So nice. Since inspiration, sinabi mo na, ano ang inspiration mo para makapag-inspire ng ibang tao? Actually, marami. Kasi ako, sa totoo lang, maraming tao nagsasabi sa akin na minsan nilalapitan ako, pinakongratulate ako, sabi nila, Sir John, buti ka pa, very successful ka na, and halos lahat ng mga bagay, meron ka, and yung mga pinapangarap ng iba. Pero alam mo, sa totoo lang, mag-world cater, yung background ko, hindi naman ako pinanganak na merong gold na kutsara. Gold spoon. Gold spoon sa bibig ko. No? Hindi katulad ng mga ibang mga Pilipino natin. Sige, kwento mo. Actually, nangyari sa akin dyan is, yung family ko kasi galing ng probinsya. I came from a very poor family na nag-migrate dito sa Maynila. From which province? From Davao ako eh. From Davao? From Mindanao. Lumipat sila dito. Yung parents ko, they were hoping na makapag-trabaho dito at, gumanda yung buhay nila. Pero, anong nangyari? Siyempre, na-stuck sila sa pagiging empleyado, eh, hindi naman kami talagang umasenso. Now, anong nangyari sa amin, nagkaroon ako ng break actually yung family namin. Nakapag-abroad yung daddy ko eh. Naka-work siya sa Saudi. Pero ganun din, nangyari naman after a while, parang natanggal siya sa trabaho, bumalik siya dito, and wala kaming alam tungkol sa pera. Naubos din yung pera namin na naipon ng daddy ko. And then, ako, so galing ako sa mahirap, talagang nadanasan ko yung tipong sa eskwelahan, kailangan kong pataasin yung grades ko
ma-maintain yung grades ko na mataas kasi kailangan ko kung ma-maintain yung scholarship ko eh. Mula elementary hanggang high school, and then ganoon din sa UP, no? Yung nag-aaral ako sa Universidad ng Pilipinas. Wow, so siya. Then, yung isa pang nangyari sa akin is naging empleyado ako for 10 years. And parang yung buhay ko isang kahig, isang tuka. Kumbaga, sabi ko, kailan ba matatapos to? Oo. Minsan, syempre, naglalakad tayo dyan, may nakikita tayo na mga tao na nagagawa nila yung mga gusto nila. And so, yung inspiration ko is, may mga taong dumating sa buhay ko na nagbigay sa akin ng wisdom, ng kaalaman para umasenso ako at magbago yung buhay ko. And yung naging inspiration ko, syempre, yung kapwa Pilipino natin na pinagdaanan din yung pinagdaanan ko noon. Ayoko kasi nakakita ng Pilipino na mahirap. Gusto ko as much as possible, lahat tayo maging asensado. Gusto ko lahat tayo maging successful ang buhay natin. So, yun yung passion ko talaga. Susunod mga kapitok, let us learn more about John Calub at ang kanyang mga naging achievements when Pinoy Talk returns. Lumabas ba yung sagot? So, masusolusyonan mo na? Dahil alam mo na yung problema. Do you understand? Okay, so kaya niyo magawin? Alright, everybody with your partner. Sino-sino nagturo sa'yo ng prinsipyo ng pagyaman? Okay, actually, nangyari sa akin kasi noong 2000 and 2006. Nangyari sa akin, lahat ng mga negosyo ko nung time na yon, sunod-sunod na nagsarado, na lugi. Nandun ako sa restaurant business na nung time na yon. After kasi ng 10 years of employment, sabi ko, hindi ako yayaman, tayo ako negosyo. May nagsabi sa akin, pag hindi ka nagnegosyo, hindi ka yaman. So naniwala naman ako, pero nagulat ako, tayo ako negosyo, kasama ko yung mga kaibigan ko, tulong-tulong kami. Nalugi naman after 2 years. So, nabaon ako sa utang. May dumating sa akin na opportunity. Kinuha kasi ako ng isang newspaper na maging writer. Nung time na yon, meron binigay sa akin na assignment. Sabi nila, ang gagawin mo na isusulat mo is i-interviewin mo yung mga taong successful na at mayayaman na at alamin mo kung ano yung sikreto nila ng pagyaman. So, yung unang binigay sa akin na assignment, may interview ako na isang matandang lalaki, was 58 years old at that time. Hindi ko alam, yung kausap ko pala sobrang yaman. Ang pangalan niya is Jack Canfield. So, foreigner siya? Foreigner siya. Siguro narinig mo na siya sa librong Chicken Soup for the Soul. Siya yung sumulat ng libro na yon. And siya rin sumulat ng Success Principles na libro. Then nung nagkakilala kami, tinanong niya ako, sabi niya, kamusta buhay mo? Sabi ko, eto, taghirap. Kamusta naman ang Pilipinas? Sabi ko, parang buhay ko. Mahirap. Hirap din. And so, pala negative ako nung time na yun. Natatawa siya sa akin. Sabi niya, alam mo, kaya ka lang naman naghihirap kasi hindi mo alam yung sikreto kung paano yumaman. Sabi ko, ano yun? Meron ba? Sikreto kung paano yumaman. Meron ba? Meron ba? Alam mo, kulang na lang eh. Tutuwa ko siya ng balang, sabi ko, Ano ba? kailangan ko ng sikreto ngayon na dahil nung time na kausap ko siya, 34 pesos na lang pera ko. 34 pesos? Oo, galing pa sa alkansya ko. Sabi niya sa akin, John, gusto mo bang malaman yung sikreto kung paano yumaman? Pinagkwentuhan kami, and then nagpaturo ako sa kanya. Sabi niya sa akin, bukas ba ang isip mo? At sabi niya sa akin, kung bukas ang isip mo, i-share ko sa'yo. Kasi yung mga sasabihin ko sa'yo, kabaliktaran ng natutunan mo kung paano yumaman. So, noong una, hindi rin ako naniniwala. Pero sinundan ko yung sinabi niya, kaya nagulat ako. Biro mo, 34 pesos na yung pera ko. In 1 month, umakyat yung income ko, kumita ako ng 100,000. And then, in less than 1 year, alright? In less than 1 year, umabot na ako ng more than 1 million. And yun nga, sa unang taon ko pa lang, nabili ko yung unang sasakyan ko. From there, may sinabi kasi siya sa akin doon. Sabi niya, John, kaya ka naghihirap. Kasi lagi kang humingi ng advice sa mga mahihirap. Sabi niya, gusto mo yumaman, huwag kang humingi ng advice sa mga mahihirap. So sabi niya, magpaturo ka dun sa mga nakagawa na nung gusto mong paabot. So simula noon, tuwing kumikita ako, hindi ko nilalagay lahat ng pera ko sa pagbili lang ng magagandang damit, ng mga gandang sasakyan. Nagtatabi ako ng pera, naghahanap ako ng mga mentors na successful at nagpapaturo ako sa kanila.
So for example, isa sa mga nakatulong din sa akin is Robert Kiyosaki. Na-meet ko siya, nagpaturo din ako sa kanya, and tinuruan niya ako ng tinatawag nating system ng pagtatabi ng pera at yung tinatawag na passive income. Paano ka kikita nang hindi ka nagtatrabaho? So, yun yung mga... Ang hirap naman nun. Gusto mo ng pera pero hindi ka mag-work. Maraming paraan, no? So then, yung isa ko pang mentor na nagturo sa akin, yung pinakamagaling na trainer and motivational speaker sa buong mundo, si Anthony Robbins. Siya yung kumbaga highest paid na motivational speaker sa buong mundo. Pero yung pinaka-paborito kong nagturo sa akin, alright, is of course one of the richest men in the world. Yung idol ko talaga nung bata pa lang ako, si Donald Trump. Alright? He's a real estate tycoon, alright? And nasa real estate development siya. Ang dami kong natutunan sa kanya. Sabi nila, kung gusto mong lalo pang tumaas, alright? Sabi nila, success is, kumbaga, an ending journey. Well, matanong ko lang, in your own words, sa tingin mo ba ang Filipinos are really capable of being, successful businessmen? Ano ang kulang? Siguro sa buhay ko, pwede kong sabihin kasi na, yun nga, galing ako sa totally wala. May edad na ako no? So, hindi ibig sabihin na kahit gaano ka kabata, kahit gaano ka katanda, hindi kayo yaman. Kasi ang pagyaman, hindi inaabot ng matagal. Pag natutunan mo yung sikreto kung paano yumaman, naging money magnet ka, sandali lang siya, ganun kabilis. Kaya mo mag-attract ng pera, kaya mo mag-attract ng relationships, ng good health, and all the things that you want. Now, ano yung kakulangan? Ang pinakakulang talaga is yung proper mindset. So, siguro kailangan natin palawakin yung mindset natin na unang-unang kailangan natin tanggapin, deserving tayong yumaman. Dahil ginawa tayo ng Diyos para yumaman, hindi para maghirap. Masasabi mo na ba na yung iba na gusto mag-put up ng business o yung mga businessman na kailangan pa ba nila ng isang John Callup? Sa totoo lang, marami namang yumaman nang wala ako Diba? Pero ito yung gusto ko sabihin. Pag natutunan mo kasi yung mga principles of success, nabigyan ka nung sikreto kung paano yumaman, yung sinasabi natin, lahat naman may chance na yumaman, pero ito mapapabilis na yung proseso. So maganda talaga mag-training ang isang tao sa mga bagay na to. Kasi itong mga bagay na tinuturo ko, hindi siya tinuturo sa eskwelahan. So napaka-powerful niya. Pero pag pumunta ka sa seminar ko, ito rin yung sasabihin ko sa'yo, hindi guaranteed na yayaman ka. Kasi ibibigay ko lang sa'yo kung ano yung sikreto, then bibigyan kita ng mga assignments na dapat mo sundan. Pag hindi mo ginawa yung mga binigay ko na assignments, hindi ko na problema yon. Wala na akong magagawa dun. Kasi sa dulo niyan, ang pagyaman, ikaw pa rin ang gagawa. You have to take action. Do you consider yourself a successful man? I would say I'm an outstanding success na. Kasi lahat ng mga gusto ko, sinulat ko siya. Alright? Nung nagsisimula ako And right now, about 80% nagawa ko na. May other side kasi ako na matagal ko na gustong gawin. Ito yung pagtulong sa ibang tao. So ginawa ko, nag-put up ako ng non-profit organization, ang pangalan Genius Creation Mastermind Alliance or GCMA. Ang ginagawa ng organization ko, every quarter meron kaming charity project. Outreach project, tumutulong kami sa mga less fortunate. Please invite our televiewers if you have seminars, yung email address mo and everything. Okay, so para sa lahat ng gustong maging successful, gustong yumaman, na nanonood sa atin ngayon, ang unang advice ko is you can visit my website, www.johncalluptraining.com, and yung Facebook namin, pwede nyo akong i-add sa Facebook, www.facebook.com/johncalluptraining. Ulitin ko lang, www.facebook.com/johncalluptraining. Pindutin nyo lang po yung like para ma-add nyo ako dun sa Facebook account nyo. Then kung gusto nyo mag-inquire regarding our seminars, you can always call our office at 748-7646. That's 748-7646. So, I hope and I pray na maka-attend kayo seminar ko and malaman nyo yung sikreto kung paano yumaman. Okay, thank you so much, Mr. John Callup. Sobrang na-inspire ako sa storya mo. And I'm sure yung mga televiewers natin na-inspire din sila. Sana paglabas ko dito maging successful. Maka-magnet ako ng money. Hawak ka muna sa ulo ko. Sige, kita, di ba? Kanan sa kaliwa? Thank you! Alright. Hindi naman maiaalis sa atin na humingi ng tulong sa mga taong mas eksperyensado pagdating sa pagpapalago ng negosyo. So mga kapitok, why not try the expertise of John Callup and be a millionaire?
Alright, bye-bye! Pinoy Talk would like to thank DTC for my mobile phone, Your Voice, Our Passion, Tony and Jackie for my hair. So mga kapitok, talaga namang nag-enjoy ako dito sa Anilao, Batangas at marami ako natutunan with Mr. Money Magnet. This has been your host, Angel Esguerra. Till next week, tandaan, huwag nang sa iba pa'y kumatok. Ugaling tumutok dito lang sa Pinoy Talk.